Umalis si Rose patungong Maynila upang baguhin ang kapalaran ng kanyang pamilya. Ngunit umuwi siyang buntis at walang nakakaalam kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Lumaki ang anak niya ng walang ama. Puno ng tanong at pangarap na sana makilala ito balang araw. Ngunit sa mismong araw ng graduation ng bata, biglang dumating si Alexander Fuentabella, ang lalaking iniwan ni Rose noon, at tanging siya lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Handa na ba si Rose na harapin muli ang nakaraan at pumasok sa mundong ginagalawan ni Alexander? O pipiliin niyang manatili sa takot sa mga magulang nitong mariing tumutol sa kanya noon? Tita Rose! Abala si Rose sa pagtitinda nang lumapit sa kanya ang dalawang bata. Ang isa ay anak niya habang ang kasama naman nito ay anak ng kanilang kapitbahay. Ivan, bakit ang dumi mo, nak? Tumingin siya kay Pia. Mukhang walang balak na sumagot ang anak niya. Kasi po, tinulak siya ni Matmat, yung kaklase namin. Inggit po yun kay Ivan kasi perfect po palagi ang kaibigan ko sa quiz. Siya hindi po. Tinawanan niya po si Ivan, pati ang mga kaibigan niya tumawa rin. Sabi nila, hindi kilala ni Ivan ang daddy niya. Totoo ba yun, Ivan? Pumasok ito ng bahay. Hindi sinagot ang tanong niya. May gusto ka ba, Pia? Nagbebenta kasi siya ng merienda. Hindi po, hihingi po muna ako ng pera kay nanay. Tinda niyo po yan pambaon ni Ivan. Tsaka ito tumakbo paalis. Napangiti na lang si Rose. Mabuti na lang talaga at may mabuti pa rin kaibigan ng anak niya. Kahit na madalas itong tuksuhin dahil wala nga daw itong ama. Rose, ako na muna dyan. Puntahan mo na muna ang apo ko. Hindi na naman makausap. Iniwan na muna niya ang tinitinda sa kanyang ina. Gusto mo bang kausapin ko sila, nak? Naabutan niya ang anak na nakaupo sa isang tabi. Pumantay siya dito. Tumingin ito sa kanya na puno ng lungkot ang mga mata. Para tuloy siyang sinaksak ng patalim dahil sa tingin na yun. Mama, sino po ba ang papa ko? Yung mga classmate ko po, may papa sila. Kaya nila ako inaasar. Ako po, sino po ba yung papa ko, mama? Bakit po hindi natin siya pwedeng makasama? Biglang hindi na alam ni Rose ang kanyang sasabihin. Anak, ang papa mo, nasa malayo siya at hindi tayo gusto ng pamilya niya. Kaya hindi natin siya pwedeng makasama. Ayaw niya mang saktan ng damdamin ng anak, ngunit iyon ang katotohanan na hindi niya na kaya pang itago. Para na rin hindi na tanong ng tanong ang bata. Bakit hindi po tayo gusto ng pamilya ni Papa? Umiiyak nitong tanong. Imbis na sagutin ang tanong nito, niyakap niya ang anak niya. Pero ako, sila lolo at lola, mahal ka namin, di ba? Mahal na mahal ka namin. Pangaalo niya sa anak. Mula sa kanilang pwesto ay nakita ni Rose ang tatay niya sa may pintuan. Pilit siyang umiti rito. Ang tatay niya ay napailing na lang. Samantala sa opisina nito, wala na namang ibang ginawa si Sander, kundi ang sungitan ng kanilang mga empleyado. Masungit na CEO na nga ang bansag na mga ito sa kanya. Ngunit walang pakialam si Sander. Bakit naman siyang ngingiti kung wala namang dahilan, di ba? Son, hindi ka ba nagsasawa na sungitan ng mga... Wala akong time para pakinggan ang sermon ninyo, Dad. Hanggang ngayon ba? Pinagbibintangan mo pa rin kami ng mami mo na may kinalaman sa pagkawala ng girlfriend mo. Hindi sinagot ni Sander ang tanong, basta niya na lamang nilagpasan ng kanyang ama. Pagdating sa elevator, sunod-sunod siyang napamura. Until now, masakit pa rin sa kanyang ginawang pag-iiwan ni Rose. At mas nakakadagdag pa sa sakit, mukhang ayaw talaga nitong magpakita sa kanya. Dahil sa ilang beses niya ng pagpapahanap dito, hindi pa rin talaga ito makita. Ma'am, hindi po ba magsasawa ang mga batang iyang tuksuhin ng anak ko? O talagang inggit lang sila sa bata? Kinabukasan ay nasa principal's office si Rose kasama ang anak niya. Nandoon na rin ang batang nambubuli sa anak niya at ang mami nito. Inggit? Anong kaiinggitan ng anak ko dyan sa anak mo? Wala ngang tatay yan. Sinamahan pa nito ng tawa. Kaya naman pala masama ang ugali ng anak. May pinagmanahan naman pala ang bata. Ang anak mo, dalawa na nga kayo ng asawa mo, hindi nyo pa maturuan ng maayos. Ang ngiti ay nawala sa labi nito. Napalitan iyon ng galit. Susugurin nga dapat siya pero sumigaw na ang prinsipal. Hindi po tayo narito para kayo naman ang mag-away. Mrs. Abuela,
Bakit hindi niyo pagsabihan ng anak niyo na hindi tama ang mangbuli ng kaklase niya? Napangiti si Rose sa narinig habang ang ina ni Matmat irap ang naging sagot sa punong guro. Tapos na ang usapang ito. Sana hindi na maulit pa. Isa pa, Mrs. Abuela, ipapalipat ko na sa inyo ang anak ninyo. Maraming salamat po, ma'am. Anya, pasasalamat ni Rose. Habang ang mag-inang masama ang ugali, nauna nang lumabas ng principal's office. Sabihin mo sa akin na kapag inaway ka na naman ng Matmat na yun ha. Tango lamang ang naging tugon ng bata at dahil tapos na ang klase, isinama niya na pauwi ang anak niya. Kahit na 5 taon pa lang si Ivan, talagang masasabi niyang matalino ang anak niya. Siguro naman na nito sa ama at sa kanya. Samantala sa kumpanya, kasalukuyang sinisigawan ni Sander ang isang empleyado nang biglang dumating ang mami nito. Lumabas ka na muna. Utos nito sa sinisermo na ng anak. Ibinaling na ng ginang ang atensyon kay Sander. San, kailan ka ba titigil? Bakit sa ibang tao mo binubuhos ang galit mo? Mahina siyang natawa dahil sa tanong ng kanyang ina. Really, ma'am? You're asking me that? Eh kanino? Kanino ko ibubunto ng galit ko? Sa inyo? Kayo na dahilan kung bakit miserable ang buhay ko ngayon? Tumayo si Sander. Bakit niyo siya inutusang umalis? Inalok namin siya ng pera kaya siya umalis at tinanggap niya ang pera. Mukhang pera ang babaeng yun. Kaya para saan ka nagagalit? Iniligtas ka lang namin ng daddy mo mula sa isang uri ng babae. Nahilot niya ang sentido, tsaka niya inis na iniwan ng ina sa loob ng opisina. Narinig niya pang tinatawag siya nito, ngunit hindi niya nalang pinansin. Pinaghahampas ni Sander ang manibela ng kanyang sasakyan. Masakit para sa kanya, naiwanan siya ng babaeng mahal na mahal dahil tinanggap nito ang perang inalok ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya galit kay Rose, kundi sa mga magulang niya pa rin at wala siyang pakailam sa ginawa nito. Ang gusto niya lang, makita ulit ito at makasama para mabuo silang muli. Gabi na nang umuwi si Sander. Ayaw niya sana pero binabantayan niya kasi ang bunsong kapatid. Siya ang panganay sa kanilang dalawa at tungkulin niyang protektahan ito kahit pa sa mga magulang nila. Dad! Mabilis siyang lumapit. Chinek niya muna ang kapatid na sinampal ng ama bago tinuon ang atensyon sa kanilang daddy. Sinasaktan ninyo ang sarili niyong anak? Kasalanan ng kapatid mo, anak. Nakikipagkita siya sa boyfriend niya kahit sinabihan na namin siya ng daddy mo. Kuya, ayoko makipaghiwalay kay Bruce. Mahal ko siya. Umiiyak na sabi ng kapatid niya. Napakuyom na lang ng kamao si Sander. So sinisira niyo ang buhay niya gaya ng ginawa niyo sa akin. Natahimik ang kanilang mga magulang. Aalukin niyo na rin ba ng pera ang lalaking yun? Mas lalong hindi nakapagsalita ang dalawa. Let's go. Hinawakan niya si Sandra. Wala nang nagawa pang mga magulang nila nang isama niya paakyat ang kapatid niya. Kuya, bakit hindi ka natatakot sa kanila? Baka kunin nila sa iyo ang company. Pinunasan niya ang mga luha ng kapatid. Hindi nila magagawa yun. Ba't anak ka lang nila? Na kayang lumaban sa kanila. Huwag mo kong intindihin. Niyakap niya ang kapatid. Kung pwede niya nga lang alisin na doon ang kapatid. Kaso lang nga hindi pa pwede. Kaya babantayan niya na lang muna ito. At ang tungkol kay Rose, hindi siya titigil sa paghahanap dito hanggang sa matagpuan at magkasama silang dalawa. Tahimik ang opisina ni Sander habang nakaupo siya at pinagmamasdan ng tanawin sa labas mula sa malaking bintana. Pilit niyang kinakalma ang sarili, ngunit lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Kanina lamang ay pinatawag siya ng kanyang mga magulang. Sander, simula na ang engagement ninyo ni Cassandra. Yun ang sabi ng kanyang daddy. Matagal na itong napagkasunduan at dahil magaling na siya mula sa karamdaman, wala nang dahilan para ipagpaliban pa ang kasal. Napapikit siya at pilit pinipigilan ng galit. Dad, ilang beses ko bang sasabihin, I don't love her. Hindi ko siya kayang pakasalan. Love? Hindi importante ang love sa mga kagaya natin. Ang importante ay ang negosyo at ang pangalan ng pamilya. Nanahimik ang ina niya, ngunit halata sa mukha nito ang pagsang-ayon. Hindi na siya nagulat. Kaya nga binayaran ng mga ito si Rose para layuan siya at pinapamukha sa kanya na tinanggap yun ng babae para siya'y magalit. Pagbalik niya sa opisina, ay halos sabay-sabay na pumasok ang mga tauhan niya para magbigay ng report. Ngunit hindi niya iyon halos naririnig. Paulit-ulit lamang bumabalik sa isip niya ang pangalang Rose.
Siya ang babaeng gusto niyang maging asawa, hindi si Cassandra. Ngunit paano kung wala na talagang balak magpakita sa kanya si Rose? Samantala, masaya si Rose habang pinagmamasdan ng anak niyang si Ivan na nakikipaglaro sa mga bata. Hindi na ito inaasar gaya ng dati. Sa katunayan, sila na mismo ang lumalapit sa bata at nagyayayang maglaro. Ang galing mo pala, Ivan. Lagi kang perfect sa exam. Biro ng isang kalaro. Ngumiti si Ivan at nahihiya pang nagkamot ng batok. Minsan lang, mahina nitong sagot. Napangiti si Rose mula sa malayo. Para bang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ilang linggo ring nahirapan ng anak niya dahil sa pangaasar. At ngayon sa wakas, tanggap na ito ng mga bata. Lumapit si Pia, kaibigan ni Ivan. Tita Rose, hindi na po binubuli si Ivan. Lahat po gusto na siyang kaibiganin. Salamat, Pia. Lagi mong binabantayan ng anak ko. Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa sandaling yun, dama ni Rose ang katahimikan na matagal niya nang hinahanap. Ngunit sa kabilang banda ng Maynila, isang unos ang muling bumabalik sa buhay ng lalaking hanggang ngayon, mahal niya pa rin. Kinabukasan, dumating si Cassandra sa kumpanya ng Fuentabella. Nakasabit ang ngiti sa mga labing nito at suot ang isang mamahaling damit na lalong nagpaangat ng kanyang kagandahan. Wala na itong bakas ng pagkakasakit. Sander, masayang wika ni Cassandra habang mabilis na lumapit dito. I'm back, and this time tuloy na ang kasal natin. Napaangat ng kilay si Sander, malamig ang titig. Sinong nagsabi na pumayag na ako? Natawa ito na parang sanay sa pagtanggi ng binata. Come on, Sander, hindi mo na ako kailangan paikutin. Alam ko na matagal na itong napagkasunduan ng mga pamilya natin. At hindi ba't ito lang ang paraan para mas mapatunayan mo sa mga magulang mo? Mariin ang pagkakakuyom ng kamao ni Sander. Wala na akong kailangan pang patunayan sa mga magulang ko. Halata ang pagkagulat ni Cassandra, ngunit mabilis din siyang nakabawi. You'll change your mind. I always get what I want, Sander. And you're part of it. Iniwan siya nito na lalong nagpasiklab ng kanyang galit. Walang makakapalit kay Rose kahit pa si Cassandra. Gusto man ito ng mga magulang niya, hindi niya naman ito gusto at walang kasal na magaganap. Hindi niya pakakasalan ng babaeng hindi naman niya mahal. Samantala, masaya pa rin naglalaro si Ivan. Habang pinagmamasdan ito, nakahinga ng maluwag si Rose. At least na kahit wala kang ama, hindi ka na inahapi ng mga kalaro mo. Sana tuloy-tuloy na to. Ngunit hindi niya alam na malapit nang gumuhumuli ang kanilang katahimikan dahil si Cassandra, ang babaeng gustong ipakasal kay Sander, ay handang gawin ang lahat para matuloy ang kasal. Kung hindi lang siya nagkasakit at nagpagaling, kasal na sana sila ngayon kaya pasalamat ito. Mabuti nga't na-enjoy pa nito ang life ng pagiging single sa loob ng ilang taon. Pero ngayon, hindi na siya papayag pang hindi sila makasal. Tahimik ang hapagkainan ng pamilya Fuentabella. Nasa dulo ng mesa si Sander. Tahimik lang habang nagsasalita ang kanyang mga magulang. Sander, hindi natin pwedeng ipagpaliban ang kasal ninyo ni Cassandra. Wika ng kanyang daddy. Naayos na ang lahat. Nakausap na rin namin ang pamilya niya. Sa susunod na buwan, pwede nang gawin ang kasal. Sumingit ang kanyang ina. Ito na ang tamang panahon, anak. Cassandra is back at magaling na siya. Hindi ba't ito ang matagal na nating napagkasunduan? Hindi nagsalita si Sander. Tahimik lang siyang nakatitig sa plato pero hindi kumakain. Alam niyang walang saysayang makipagtalo. Sa isip niya, hindi siya papayag. Sander, tanong ng ina niya. Bakit wala kang sagot? Kalimutan mo nang walang kwentang babaeng yun. Mariin siyang napapikit, tsaka biglang tumayo. Hindi man lang siya nagpaalam, basta na lang siyang umalis at iniwan ng mga ito. Sander! Sigaw ng ama pero hindi na ito lumingon pa. Naiwan sa hapag si Sandra, ang kapatid ni Sander. Nagsimulang mag-usap ang mag-asawang Fuentabella. Hindi natin pwedeng hayaan na masayang ang kasunduang to. Kailangan talagang matuloy ang kasal, sabi ng Ginoo. Pero dad, kita nyo naman si kuya, ayaw niya talaga. Mahina ang boses ni Sandra. Wala siyang choice. At kung talagang patuloy niyang hahanapin ang babaeng yun, sisiguraduhin kong hindi na sila magkikita. Nabigla si Sandra sa narinig. Ma'am,
Ipapahanap ninyo si Rose? Oo, at hindi dapat maging sagabal ang babaeng yun sa plano ng pamilya. Kailangang mawala siya sa buhay ng kuya mo. Nanlaki ang mata ni Sandra. Alam niyang mahal na mahal pa rin ng kuya Sander si Rose. At kung malaman nito ang plano ng ina, mas lalo lang magagalit ang kanyang kuya. Kailangan niyang sabihin agad dito ang kanyang nalaman. Samantala sa bahay nila, tahimik na nakaupo si Rose sa gilid ng higaan. Pinagmamasdan niya ang anak niyang si Ivan na mahimbing na natutulog. Nagsimulang bumalik sa isip niya ang nakaraan. Ang araw na yon kung saan dumating ang mga magulang ni Sander para siya ay hanapin. Layuan mo ang anak namin. Malamig na sabi noon ng ginang. Hindi ka nababagay sa kanya. Isa ka lang mahirap na babae. Pero mahal ko po si Sander. Sagot naman ni Rose, nanginginig ang boses. Kung talagang mahal mo siya, iiwanan mo siya. Kung hindi, mapapahamak ka tang pamilya mo. Nagalok pa ang ama ni Sander ng isang sobre na puno ng pera. Ito ang kabayaran. Gamitin mo sa pamilya mo. Pero mula ngayon, hindi ka na dapat magpakita kay Sander. Napaiyak si Rose pero hindi niya iyon tinanggap. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Pero gagawin ko na lang ang gusto nyo. Para hindi na masaktan ang mga mahal ko. Kaya kahit sinabi ni Sander noon na babalik siya, hindi na siya naghintay. Natakot siya sa banta. Natakot siyang may masamang mangyari sa kanyang pamilya. Ngayon habang pinagmamasdan ng anak, malungkot siyang napangiti. Nak, sana balang araw, maintindihan mo kung bakit wala kang ama sa tabi natin. Pinili kong lumayo para protektahan ka para hindi ka mapahamak. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak niya. Mahal na mahal kita, anak. Kahit wala ang papa mo, hindi kita iiwan. Hindi niya kasi kayang sumugal sa pag-ibig kung buhay ng mga mahal niya ang magiging kapalit. Habang si Sandra naman, nagmamadaling pinuntahan ng kanyang kuya. Hindi niya alam kung paano sasabihin pero kailangan niyang ibalita kay Sander ang plano ng kanilang ina na ipahanap si Rose. Kahit na sinabihan na siyang huwag magsasalita pero ayaw niyang magpadaig sa takot. Iisipin din naman siguro ng magulang nila na hindi siya magsasalita. Kuya, basta na lang pumasok si Sandra sa kwarto ng kapatid. Sandra, I just want... Sabi ni Mami ipapahanap nila ang ex-girlfriend mo. Kailangan mo siyang hanapin bago pa kung anong mangyari sa kanya. Sabi nila wag ko daw sasabihin sa'yo. Pero narinig ko ang usapan at hindi ko na kayang basta manahimik na lang. Napamura na lang si Sander. Iba talaga ang mga magulang nila ng kapatid niya. Salamat. Salamat sa sinabi mo. Magpahinga ka na lang at magpanggap na wala kang sinabi kapag tinanong ka nila. Hinagkan niya muna ang noo ng kapatid niya. Lumabas na ito ng kwarto. Napahilot si Sander sa kanyang sentido. Napapaisip siya, paano kung hindi na lang siya ganun kayaman? Mas mabuti pa siguro yun at mas masaya kaysa naman mayaman na parang walang karapatang sumaya dahil puro pera at negosyo lang ang iniisip. Buwan na ng Mayo, kaya abala ang lahat sa paghahanda para sa graduation ng mga bata. Si Rose ay hindi mapakali. Abala siya sa pagtatahi ng damit na isusuot ng anak niya. Gusto niyang maging espesyal ang araw para kay Ivan. Kahit simple lang ang kaya nila. Kaya nga hindi lang basta binili ang damit na gusto niyang isusuot nito, kundi tinahi niya. Ma, excited na po ako sa speech ko. Sigaw ni Ivan habang nag-e-ensayo ng paglakad. Naluha sa tuwa si Rose. Naki, pinagmamalaki ka ni Mama. Kasi napakatalino mo't mabuti kang bata. Mahal na mahal ka ni Mama. Niyakapan niya ang anak. Samantala sa Maynila, hindi mapakali si Sandra. Sinusubaybayan niya ang kilos ng kanyang mga magulang. Tuwing may kausap ito sa telepono, palihim siyang nakikinig. Umaasang baka may balita tungkol kay Rose. Ngunit ilang araw na ang lumipas, wala pa rin silang balita. Isang gabi, pumasok si Sandra sa kwarto ng kanyang kuya. Kuya, wala pa ring balita si Mami at Daddy. Mukhang hindi nila makita si Ate Rose. Napatigil si Sander sa pagbabasa ng dokumento at tumingin kay Sandra. Good. Mas mabuti na hindi nila siya makita. Ako mismong makakahanap sa kanya. Nagulat si Sandra. Ha? Kuya, ibig mong sabihin may clue ka na? Naupo pa ito sa kama. Tumango si Sander. Yes, kanina. Nakakuha ko ng impormasyon mula sa isang tao. Sa bayan ng Luisiana, Laguna, doon nakatira si Rose at ang pamilya niya. Nanlaki ang mata ni Sandra. Talaga, kuya? Pupunta ka ba doon? Oo. Hindi na ako makakapaghintay. Gusto ko nang makita siya ulit.
Bubuuin ko ang pagsasama naming sinira ng mga magulang natin. Napangiti na lang ang dalaga sa sinabi ng kanyang kuya. Pero bago pa sila maabutan ng mga magulang na nag-uusap, lumabas na siya ng kwarto. Kinabukasan, hindi na pumasok si Sander sa kumpanya. Iniwan niya ang lahat ng trabaho at maagang bumiyahe papuntang Laguna. Siniguro niyang walang makakasunod. Ayaw niyang malaman ng mga magulang ang pupuntahan niya. Habang nagmamaneho, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi rin mapigilan ang labis na kasiyahan na nadarama. Labis din siyang nasasabik na makita at makasama ang babaeng natatangi niyang minahal at mahal na mahal pa rin. Habang naiwan naman si Sandra sa mansyon, pagkatapos ng almusal, napansin niyang nagtataka ang kanyang mga magulang. Nakatanggap kasi ng tawag ang mga ito mula sa sekretarya ng kanyang kuya Sander. "Nasaan si Sander?" tanong nito sa dalaga. "Bakit hindi siya pumasok sa kumpanya?" sabi naman ng ginang sa asawa. Nagkibit balikat lang si Sandra. Hindi ko po alam." "Close kayo ng kuya mo, kaya hindi pwedeng wala siyang sinabi sa'yo." Kunwaring nainis ang dalaga. Hindi ko nga po alam." Tumahimik si Sandra, pero sa loob-loob niya, natatawa siya. Wala silang ideya kung nasaan ang kuya niya. At iyon ang gusto niya. Ayaw niyang makialam ang mga ito sa plano ng kanyang kuya Sander. Ilang oras pa, nakatanggap ng text si Sandra mula sa nakakatandang kapatid. "Sandra, leave our mansion. Doon ka muna sa kaibigan mo at hintayin mo kung makabalik." Nakangiti niyang binasa ang mensahe. "Good job kuya, sana makita mo na si Ate Rose." Bulong niya sa sarili. Samantala si Sander patuloy sa biyahe. Habang papalapit sa bayan ng Louisiana, mas lalo siyang kinakabahan. Ilang taon niyang hinanap at pinahanap si Rose. Ilang gabi siyang walang tulog sa kakaisip kung bakit ito nawala bago sabihin ng magulang niyang katotohanan. At ngayon sa wakas, may pag-asa na ulit silang magkita. "This time, hindi na tayo maghihiwalay pa, love." Bulong niya habang nagmamaneho. Habang si Rose, walang kaalam-alam na papunta na si Sanders sa kanila. Abala kasi ang pamilya sa gaganaping graduation ng anak niya. Kindergarten kasi ito at ito rin ang may pinakamataas na marka sa lahat ng estudyante sa paaralan. Kaya nga proud na proud siya sa anak, maging ang kanyang mga magulang. Pahiyari ng mga kapitbahay niyang nilalait-lait siya noong umuwi siyang buntis noon. "Sayang mama, kung pwede lang natin makasama si Papa." Napatingin si Rose sa bata, pero nagulat na lang sila nang tumawa si Ivan. "Joke lang mama, naiintindihan ko po." Nakahinga na siya ng maluwag, ganun din ang lolo at lola ng bata na napailing na lamang. Natupad na ang dasal niyang maintindihan ng anak niya ang kanyang paliwanag. Pero kinakabahan pa rin siya. Sana lang talaga, walang mamahiya dito mamaya. Pagdating ni Sander sa bayan ng Louisiana, agad siyang nagtungo sa bahay nila Rose. Hindi siya mapakali habang nakatayo sa harap ng pinto. Kumatok siya. "Tao po," pasigaw niyang sabi pero walang sumasagot. Ilang ulit siyang kumatok pero wala pa rin. Lumapit ang isang kapitbahay na matanda mula sa isang bahay. "Hinahanap mo ba ang pamilya Perez?" "Opo, nandito po ba sila?" Sumagot ang matanda. "Wala sila rito ngayon. Nasa graduation. Graduation kasi ng anak ni Rose." Napakunot ang noo ni Sander. "Graduation? Anak ho? Wala namang sinabi sa kanyang private investigator tungkol dun. O hindi lang talaga nito sinabi para siya mismo ang makatuklas." "Yung anak ni Rose. Teka nga, kamukha mo yung bata, ikaw ba ang ama?" Parang natulala si Sander. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. "Anak? Siya at si Rose ay may anak na?" "Teka iho, ikaw ba ang..." Hindi niya na pinansin pa ang ali. Naglakad si Sander papunta sa sasakyan para mag-drive papunta sa malapit na paaralan na kanina lang ay kanilang nadaanan. Habang nagdadrive, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. "Nagkaanak pala kami. Bakit hindi niyo sinabi?" Paulit-ulit na tanong iyon sa kanyang isipan. Mas lalong kailangan nilang mag-usap ni Rose. Masigla ang paligid ng paaralan. May mga dekorasyon, palakpakan at nagkukwentuhan ng mga bata. Narating ni Sander ang loob at hinanap agad si Rose. Nakita niya ito sa kanan sa may harapan ng stage. Nakaupo ang babae habang nakatingin sa isang batang lalaki na masaya at nakangiti. Ngunit biglang lumapit ang ilang bata at narinig niya ang pangaasar. "Wala kang tatay, Ivan!" sigaw ng isang bata.
Oo nga, lahat kami may daddy, ikaw wala. Dagdag pa ng isa. Kaklose na ni Ivan ng mga batang to. Ngunit naengganyo na naman ng batang si Matmat para sirain ang araw ni Ivan dahil sa inggit ang mga ito. Nakita ni Sander kung paano malungkot ang bata. Nayuko ito't halatang nasaktan. Doon na siya hindi nakapagpigil. Lumakad siya at dumaan sa gitna. Nilapitan ng anak na kasalukuyang inaasar ng mga bata. Tumigil ang mga batang nangaasar sa anak niya at napatingin kay Sander ang mga ito. Hindi totoo yan. Anya sa mga bata. Ako ang daddy ni Ivan. Nagulat ang lahat lalo ng tatlong bata na napaawang pa ang labi. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Rose. Totoo ba ang nakikita niya? Naroon si Sander? Napasinghap ang mga magulang ng ibang bata. Si Ivan naman napatingin kay Sander na parang naguguluhan. Lumapit na si Rose na naging dahilan para mas lumakas ang bulungan ng mga tao. Sander? Mahina ang bulong ni Rose. Nanginginig ang boses. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Nagkatitigan ng dalawa. Nandito na ako, Rose. Hindi na ako mawawala pa. Agad kumalat ang bulungan sa paligid. Siya ang tatay? CEO yun, di ba? Grabe, may anak pala siya. Hindi alam ni Rose ang gagawin. Pero ramdam niya ang pagtibok ng kanyang puso nang dahil kay Sander. Hindi niya inaasahan na darating ito, lalo na sa ganoong oras. Natagpuan na siya ng ama ng anak na siya ring lalaking iniwan niya noon. Nagtago ang batang si Ivan sa likuran ng mama nito at mahigpit na yumakap. Mama? Bulong ng bata. Pumantay naman si Sander sa anak. Hindi mo kailangan na matakot sa akin. Ako ang papa mo. At sa unang pagkakataon, nagkatinginan ng tatlo. Si Rose, si Ivan at si Sander. Habang ang mga tao doon ay tulala pa rin. Nakita na lang ni Rose ang sarili nakatabi si Sander. Tapos na nilang sabitan ng anak sa harap ng stage. Medyo wala na rin ang bulungan habang ang anak nila kasalukuyang nagsasalita sa harap ng stage dahil ito ang class valedictorian. Hindi niya maiwasan ang kabahan habang katabi si Sander. Niyang magsalita, hindi niya magawa. Natatakot siya dahil sa nagawa niya noon. At ngayon, alam na nitong may anak silang dalawa. Sander, anong ginagawa mo dito? What do you think, love? Mukha ba ako nagbabakasyon lang? Nandito ako para sa inyo ng anak natin. And remember, kasalanan ka sa akin. Iniwan mo ko. Binalik nito ang tingin sa anak nilang abala pa rin sa pagsasalita. Tumingin ito sa kanya at kay Sander. Ngumiti ang bata. At kitang-kita niya kung paanong napangiti si Sander dahil sa ginawa ng anak nila. Tsaka ito napatingin sa kanya. Iniisip mo na naman ba paano ko iiwan? Napalunok siya dahil sa naging tanong nito. You can't leave me again, love. Pinagsaliko pa nito ang kamay nila. Walang pakailam kahit pinagbubulungan sila ng mga tao. Wala tuloy tigil ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Mauna na muna kayong umuwi, Naitay. Sabi ni Rose sa mga magulang, tsaka niya binalikan si Sander. Mama, pag uwi mo po, kasama niyo po ba si Papa? Pilit siyang umiti sa anak at hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Sander. Hindi mo gusto na nandito ko? Hindi mo kasi naiintindihan. Dani, paintindi mo sa akin. Nasa loob na sila ng sasakyan. Hindi niya magawang tingnan ng lalaki dahil sa nagawa niyang kasalanan dito. I told you to wait for me. Pero umalis ka dahil sa kinausap ka ng mga magulang ko. Napatingin siya rito. Guilty dahil totoo ang narinig. Kaya pagbalik ko wala ka na. Akala ko tanggap ka nila pero hindi pala. Niloko lang nila ako para maiwan kita at mapaalis ka nila. Sander, please. Gusto ko ng tahimik na buhay. At paano ko, Rose? Paano ang gusto ko? Gusto ko kayong makasama. Gusto kong maging masaya. Walang saysay kahit ako pang pinakamayamang tao sa mundo. Kung hindi ko naman kayo kasama ng anak natin. Kasabay ng pag-alis mo ang pagtago mo rin sa katotohanang nagbunga ang pagmamahalan natin. Kaya paano ko, Rose? Paano naman ako? Hindi siya nakasagot. Nakaramdam ng sakit si Rose sa kanyang dibdib. Nasasaktan siya dahil nakikita niyang nasasaktan ng lalaking mahal niya. Natatakot ako sa mga magulang mo. Pinagbantaan nila ang buhay ng mga magulang ko. Ang buhay namin. Ayoko na pati ang anak natin madamay dahil lang. Hindi na hinayaan ni Sander na matuloy ang nais niyang sabihin. Puno ng pananabik nitong hinagkan ng kanyang labi.
Napapikit na lang si Rose at tinanggap ang mapagparusa nitong halik. May tinanggap ka bang pera mula sa kanila? Haplos nito ang pisngi niya. Mabilis siyang umiling bilang tugon. I know, alam kong hindi mo magagawang tumanggap ng pera mula sa kanila. Umayos na ito ng upo at in-start ang sasakyan. Gamit ni Sander ang isang kamay sa pagdadrive habang ang isa naman ay nakahawak sa kamay ng babae. Habang sa mansyon, nagpupuyo sa galit ang mga magulang ni Sander dahil sa napanood ng mga ito. Sikat na sa internet ang kanilang anak na may anak raw pala sa isang simpleng babae. Natagpuan na pala nito ang babaeng kinababaliwan at may anak pala ang dalawa. Hindi nila matatanggap ang isang apo mula sa babaeng yun. Hinanap ni Mrs. Fuentabella ang bunsong anak ngunit hindi nito makita kaya mas lalo lamang nagwala ang ginang. Hindi talaga marunong sumunod ang anak mo. Anang Ginoo sa asawa. Tito, tita, what's happening? Totoo bang may anak na si Sandra at ang babaeng yun? Bigla pang dumating si Cassandra. Mabilis itong nilapitan ni Mrs. Fuentabella. Iha, hindi pa naman tayo nakakasigurado na anak ngayon ni Sander at ikakasal pa rin kayong dalawa. Pagpapakalma nito sa babae. That bitch! Bakit kasi hindi pa siya mamatay? Siya lang naman ang dahilan kaya ako inaayawan ng anak niyo. Napakuyom ng kamao ang babae. Mapapabalik natin ang anak ko, iha. Huwag kang mag-alala. May paraan pa para matuloy ang kasal ninyong dalawa. Nagkatinginan ng mag-asawa habang si Cassandra ay unti-unti nang kumalma. Pagdating naman nila Rose sa bahay, maraming tao ang nag-aabang sa labas. Mabuti na nga lang at ligtas silang nakapasok ni Sander sa loob ng bahay. Mama, bakit po gusto pong makilala ng mga tao ang papa ko? Tsaka sabi mo po mama, hindi natin pwedeng makasama si papa dahil sa pamilya niya. Pero bakit po nandito na po siya ngayon? Nagkatinginan si Sander at si Rose. Kahit na matalino ang kanilang anak, may mga bagay pa rin syempre na kailangang ipaliwanag dito. Nak, hinaplos ni Rose ang buhok ng anak, ngunit masyado siyang matagal magpaliwanag kaya si Sander na ang gumawa nun. Walang pakailam si Papa kung ayaw ng family ko sa'yo. Basta mahal ko kayo ng mama mo. Napangiti ang batang si Ivan. Tumingin ito sa kanyang lolo at lola. Narinig niyo po yun, lola at lola? May papa na ako. Iho, paano ang pamilya mo? Naikwento na sa amin ni Rose ang lahat. Binuhat na muna ni Sander ang bata bago nito sinagot ang tanong ng ina ni Rose. Poprotektahan ko po ang pamilya ko, ma'am. Kahit kayo poprotektahan ko. Kahit sa sarili ko pang mga magulang. Nagkatinginan na lang ang mga magulang ni Rose. Samantala si Sander ay naramdaman na ang sayang ilang taon na ring nawala sa kanya. Si Rose at ang anak nila, ito ang tunay niyang yaman. Masayang naghapunan sila Rose kasama si Sander. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na naroon ito at kasama ng anak nila. Matapos nilang kumain, pinasama niya muna sa mga magulang si Ivan, samantalang silang dalawa ni Sander ay naiwan. Tutulungan na kita. Hindi na, ako na. Ngunit nagsimula na itong magmismis. Napangiti na lang siya. Bilyonaryo pero pinagliligpit niya. Ang kumpanya niyo, paano? Love, pwede bang wag ka munang magbanggit ng kung ano-ano? Wala kang dapat na ipag-alala. Sila mami, hindi nila tayo magagalaw. Hindi mo maaalis sa akin ang mag-alala, lalo pat nakita ko sa mga magulang mo na mas importante ang yaman at kapangyarihan kaysa sa kahit ano. Matapos magligpit, nagugas ito ng kamay at pinunasan niyo ng malinis na towel. Tumayo sa harap niya. Hinaplos ni Sander ang pisngi niya. At kayo ng anak natin, kayo ang importante sa akin. Akmang hahagkan na sana ni Sander ang kanyang labi nang biglang sumulpot ang anak nila. Mama, Papa, magkikiss po ba kayo? Napaiwas tuloy siya ng tingin. Nilapitan naman ng lalaki ang anak nila. Binuhat nito ang bata at siya'y iniwan na muna. Alam din kasi nitong hindi na siya magpapatulong. Nasa kwarto ng mag-ama, sabi kay Rose ng kanyang nanay. Nak, may tiwala kami sa nobyo mo. Kaya sana magtiwala ka rin sa kanya at huwag nang pairalin pa ang takot mo. Magpahinga na po kayo, Nay. Pagdating ni Rose sa kwarto, naabutan niyang tulog na ang anak, katabi ang papa nito na mukhang kinantahan ng bata, kaya ito mabilis na nakatulog. Ang galing mo palang magpatulog ng bata, pabiro niyang sabi kay Sander. Para may quality time kami ng nanay. Balik naman ito sa kanya.
Pinamulahan siya ng pisngi na ikinatawan ng lalaki. Nang makalapit sa kanya, pinisil nito ang kanyang pisngi tsaka siya niyakap. Kaya mahal kita eh, bulong ni Sander. Napangiti na lang si Rose. Nang gabing yon ay natulog silang dalawa na katabi ang anak. Ngunit kinabukasan ay hindi magandang balita ang bumungad sa kanila. Mabuti na lang talaga tulog pa ang anak nila. Sinisiraan ng mga magulang mo iho ang aming anak. Pinalabas nilang isa siyang babae na inakit ka para sa pera. At ngayon pinalalabas na may anak kayong dalawa. Nai-stress na sabi ng nanay ni Rose kaya naman pinakalma ito ng asawa. Bakit ganun ang magulang mo iho? Dagdag pa nito, sunod-sunod na napamura si Sander habang napapahilot sa kanyang sentido. I need to do something. Anong gagawin mo? Kailangan tong matigil. Lilinisin mo ang pangalan ko? Ano pa ba? Frustrated nitong sabi. Sasamahan kita. Ani Rose na maging ang mga magulang niya, kinagulat iyon. Anong sabi mo, love? Para mas malinawan ito at kung tama ba ang pagkakarinig niya ay tanong niya. Sabi ko sasamahan kita. Ako mismo ang lilinis ng pangalan ko dahil yun ang tatapos sa lahat ng to. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Tama na rin ang ilang taon na puno ng takot at pagtatago. Panahon na para lumaban. Nagkatinginan ng mga magulang ni Rose habang si Sander niyakap na lang siya. Are you sure? Kaya ko naman na eh. Sigurado ako, Sander. Para matapos ng lahat ng to, gusto ko ring ipaglaban ka at ang anak natin. Nagsaya ang puso ni Sander dahil sa narinig niya. Mahal na mahal niya talaga ang babaeng to. Ang tanging mamahalin niya habang siya nabubuhay at ang ina ng anak niya. Habang sa mansyon ng mga Fuentabella ay napapangiti na lang ang mag-asawa. Tignan lang nila kung di bumalik sa kanila ang anak bago pa tuluyang masira ang pangalan ng babae nito. Kung bakit naman kasi nagkakilala pa ang dalawa noon. Tita, bakit hindi na lang natin puntahan si Sander doon para... Iha, kung yun ang gagawin natin, sigurado lang na pag-uusapan tayo ng mga tao. Kaya mabuti na lang siyang hintayin natin. Napatangulang ang babae. That bitch kasi. Bakit nakilala pa siya noon ni Sander? Nagkakilala silang dalawa sa kumpanya mismo natin. Ang babaeng yun ay simpleng empleyado lang nang mapansin ng aming anak. Yun nga sabi ni Dad sa akin. Siya lang ang nauna sa buhay ni Sander. But I'll make sure na ako ang magiging huli. Dahil ako rin naman ang gusto nyo. Sinang-ayunan ng ginang ang babae. Isasama mo pati kami, iho? Naguguluhang tanong ng nanay ni Rose kay Sander. Yes po, tita. Doon na kayo kasama namin. Wala nang may iwan pa rito. Nagkatinginan na lang ang mag-asawa habang ang batang si Ivan ay nagtatatalon pa at umaasa ang bata na kapag nakita siya ng pamilya ng daddy niya, magugustuhan siya nito. Pagbalik sa kanyang kumpanya kasama ang anak at si Rose, sinalubong agad sila Sander ng mga reporters. Kaya pinauna niya na ang nanay at tatay ni Rose sa loob ng kumpanya kasama ang apo. Habang silang dalawa ni Rose, naiwan para sagutin ang mga katanungan ng mga reporters. Anak niyo ba talaga ang bata, sir? Nakatapat ang ilang mic kay Sander, nakatabi si Rose. Nakita niyo naman ang bata, di ba? Kamukha ko siya kaya anong klaseng tanong yan? Inis niyang sagot na tila ba nauubusan ng pasensya sa kausap. Ano po ang sinasabi ng mga magulang ninyo? Tanong naman ng isa. Hindi po yun totoo. Si Rose na ang sumagot habang nakatingin sa kamera. Dito na tumapat ang mic ng mga reporters doon. Nanatiling walang emosyon ng mukha niya. Tama na ang pananahimik, hindi niya na kaya. Nagsisinungaling po ang mag-asawang yun. May diin pa niyang sabi. Sa mansyon ay nanonood ang mag-asawang Fuentabella. Bumalik nga ang anak nila ngunit kasama naman ito ang walang iyang babaeng yun. At sa kumpanya pa talaga nila dinala. Ang kapal ng muka! Hindi matigil sa kakalakad ang ginang dahil kasalukuyan itong pinanonood ang balita kung saan ini-interview ang kanyang anak at ang Rose na yun. Kung ganoon, ano po ang totoo? Hindi muna nagsalita si Rose. Inisip niya munang mabuti ang sasabihin dahil once na nasabi niya na, hindi niya na magagawang bawiin. Ang mag-asawang yun, walang ibang inisip kundi ang pera. Pagyaman at walang pakailam kung anong makakapagpasaya sa anak nila. Nagkatinginan ng mga reporters, maging ang mga taong nanonood doon ay nagbubulungan. Isa sa mga taong mababa ang tingin sa mga di nila kauri.
Ayaw nila sa akin para sa anak nila. Kaya nagawa nila akong alukin ng pera para layuan ko ang lalaking mahal ko. Mas lalong napuno ng gulat ang mga tao. Kilala kasi ang mag-asawang Fuentabella bilang matulungin sa mga charities na pakitang tao lamang. Kailan po nangyari yun? 5 taon na ang nakararaan. Akala ko tanggap na nila ako dahil yun ang ipinakita nila nang ipakilala ko ni Sander. Ngunit hindi pala. Umalis ang kanilang anak para sa isang business deal. At doon nila ako nilapitan. Inalok ng pera para lang iwan ko ang mahal ko. Ngunit hindi ko yun tinanggap. Hindi ako nagsasalita rito para siraan ang mag-asawa, kundi sabihin ang totoo at malinis ang pangalan ko. Matapang na sabi ni Rose. Sinungaling! Napatingin ang lahat kay Cassandra na kadarating lamang. Mabilis ang naging paglapit nito at akmang sasampalin sana si Rose, ngunit nahawakan ni Sander ang kamay nito. Let me slap that bitch! Gigil nitong sabi. Hindi ako bitch. Kung may bitch dito ay ikaw yun. Palaban niyang sabi sa babae. Hindi na siya magpapaapi pa. What now? Lumalaban ka na? Hindi ka na ba? Bakit ako matatakot kung kasama kong lumalaban ang mahal ko? Natahimik ito na ikinangiwi niya. Alam kong ikaw ang gusto ng mga magulang ni Sander para sa anak nila. Ngunit ako ang mahal ng lalaking gusto mong pakasalan ka. Dagdag niya pa sa babae. Ang anak mo, how can we be so sure na kay Sander ngayon? Pangungwestiyon nito sa kanya. Enough, Cassandra. Kahit na anong gawin mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Sigaw ni Sander sa babae na nakapagpatahimik dito. Ngunit nginisihan lamang sila ni Cassandra. Then, tignan na lang natin kung anong mangyari sa'yo kapag yung babaeng yan ang pinili mo. Tsaka ito agarang umalis doon. Tumalikod na silang dalawa ni Sander at pumasok na sa loob ng kumpanya. Pinasarado nito ang entrance nang sa ganun walang sino man ang makapasok. Let's go to my office. Kasama ang pamilya niya, nagpunta sila sa opisina ng lalaki. Maya-maya pa ay mga magulang naman ni Sander ang dumating. Walang nagawa ang mga guard kundi papasukin ng dalawa lalo na si Mrs. Fuentabella na hindi na magawang pigilan. Halos masira ang elevator dahil sa kakapindot nito. Sander, hindi pwedeng at dito mo pa talaga dinala ang mga yan? Galit na tanong ni Mrs. Fuentabella sa anak habang masama ang tingin sa kanila Rose. Hindi niyo ba ako na-miss? Mapang-asar na tanong ni Rose sa mag-asawa na mas lalong nagpuyos sa galit. Walang yakang babae ka? Agad na tinakpan ng nanay ni Rose ang tenga ng apo nito. Sinugod ng mami ni Sander si Rose ngunit hindi niya ito inurungan. Hindi siya nagawang sampalin ng ginang dahil mabilis niyang nahawakan ng braso nito. Hindi tumama ang palad nito sa kanya. Binawi nito ang braso mula sa kanya na tila ba nandidire. Sinira mo kami! Natawa siya sa narinig. Pinatalikod na muna ng lola nito si Ivan para hindi na rin makita pa ang nangyayari. Sinira? Hindi ba't kami ni Sander ang sinira ninyo? Balik na tanong niya sa ginang. Dahil hindi ka nababagay sa anak ko. Sigaw ng ginang kay Rose. Natawa na lang siya. Bakit? Dahil mayaman kayo habang ako at ang pamilya ko'y hindi? Mapera kayo, kami wala. Alam mo naman pala. Hindi niyo ba maintindihan na hindi pera ang habol ko sa anak niyo? Wala akong pakialam sa yaman na mayroon siya. Mahal ko ang mahal? Walang magagawang pagmamahal na yan. Pinutol nito ang kanyang sasabihin. Napailing si Rose. Ina ba talaga ang paniniwala ninyo? Oo, at hindi ikaw makapagbabago nun. Ibinaling nito ang tingin sa anak. San mamili ka? May diin itong sabi kay Sander. Mamili ka. Ang kumpanyang to at mga mamanahin mo o ang babaeng yan? Tanong nito sa anak. Hindi nyo na dapat itinatanong sa akin yan. Alam nyo na kung sinong pipiliin ko. Alam nyo na dapat. Don't tell me. Si Rose at ang anak namin. What? Ipagpapalit mo ang lahat para sa babaeng yan? Hindi lang basta babae si Rose. Mahal ko siya at siya ang ina ng anak ko. Kaya kung hindi nyo siya kayang tanggapin, hindi ko na problema yon. Walang emosyon itong sabi sa ina. Napailing si Mrs. Fuentabella. Ganon din ang asawa nito na sobrang na-disappoint. Hindi namin ibinigay ang lahat sa'yo para lumaki ka lang na suwail anak. Suwail dad? Natatawang tanong ni Sander. Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi ang sundin kayo. Ngayon lang ako gagawa ng desisyon para sa sarili ko pero hindi nyo magawang suportahan. Can't you see? Dahil sa kasakiman ninyo, ilang taon na hindi nakasama ng anak ko ang daddy niya. Lumaking walang ama ang apo ninyo.
Hindi sumagot ang Ginoo. Samantala si Sander ay napailing na lang. Ano pa bang aasahan ko sa inyo ni Mami? Wala naman kayong mga puso. Isang malakas na sampal ang natikman nito mula sa sariling ina. Napangisi lang ang lalaki. Isa pa, Ma'am. Isa pa. Anito sa ina na nagulat rin sa ginawa niya. Lumayas ka dito kasama ng mga taong yan at huwag ka nang babalik. Hindi ka na namin anak ng mami mo. Galit na galit ito sa anak. Yun naman talaga ang gagawin ko. Nagpunta ako dito para makapagpaalam na sa inyo. Gusto ko sanang makilala niyo ang apo ninyo. Pero mukhang hindi naman kayo interesado. Walang emosyon itong sabi sa mga magulang. Kinuha ni Sander ang anak mula sa mga magulang ni Rose. Binuhat nito ang anak nila, tsaka hinawakan ng kamay niya. Pinagsalikop ang kanilang mga palad. I step down as the CEO of this company and as your son. Anito habang hindi nakatingin sa mga magulang. Sabay silang lumabas ng opisinang yun, kasunod ang kanyang magulang. Papa, ano pong nangyari? Tanong ni Ivan sa daddy habang nasa sasakyan sila. Pilit nang umiti ang lalaki sa anak nila. Nag-usap lang kami, nak. Hindi sumagot ang bata. Mukhang hindi ito kumbinsido. Pupunta na tayo sa bahay ng papa mo, apo. Hindi ka ba na-e-excite? Bumalik ang saya ng bata kaya napangiti na lang si Rose. Idinako niya ang tingin kay Sander na tahimik na nagmamaneho. I'm okay, love. Don't mind me. Pero alam niyang hindi, nakikita niyang hindi. Mahirap talikuran ng sariling mga magulang kaya alam niyang deep inside nasasaktan ang lalaki. Pagbaba nila ng sasakyan, bumungad ang kapatid na babae ni Sander. Sa pagkakatanda niya, Sandra ang pangalan nito. Nagkakilala at nagkausap na rin sila noon pero saglit lang. Ate Rose! Niyakap siya nito. Sunod nitong binaling ang atensyon sa pamangkin. Tita ko po kayo? Bago pa matapos ang anak niya sa sasabihin, pumantay na ang babae sa pamangkin. Niyakap ang batang si Ivan. Kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Napangiti na lang ang bata, tsaka sila sabay-sabay na pumasok sa loob ng malaking bahay. Medyo nagpahuli lang sila ni Sander. I'm still a CEO. Lito siyang napatingin sa lalaki. Hindi ba't bumaba ka na sa posisyon? Hindi lang yun ang kumpanyang hinahawakan ko, love. Napuno tuloy ng gulat ang mukha ni Rose pero ang lalaking mahal niya ay nakangiti lang. Nang sumunod na mga araw, gulat na gulat ang mag-asawang Fuentabella dahil sa sunod-sunod na resignation letter na natanggap nila mula sa kanilang mga empleyado. Mula mababa hanggang mataas na posisyon ay may umaalis. Maging mga investors nila, may umalis din na hindi nila malamang dahilan. What's happening? Tanong ng ginang sa asawa. Hindi ko rin alam dahil nagustuhan na nila ang pamumuno ni Sander. Do something. Hindi pwedeng. Anong gusto mong gawin ko? Taasan ang sweldo nila para hindi umalis? Tinaasan na nga ng anak mo bago siya umalis. Sagad na yon. Kapag ginawa ko yun ay tayo naman ang malulugi. Frustrated na sabi ng asawa. Maya-maya pa, dumating ang mga magulang ni Cassandra. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Nakarating agad sa amin ang pagre-resign ng mga empleyado ninyo. Anong mangyayari sa kumpanya nito pag ganoon? Hindi na rin kami makakapayag pa na ikasal ang anak namin sa anak ninyong may anak na sa iba. Nakausap na namin si Cassandra. Hindi niya ipagpipilitan ang sarili sa anak niyo. But, no more buts. Buo na ang desisyon ng pamilya namin. Pumunta lang kami rito ng asawa ko para ipaalam yun. Mas deserve ng ibang lalaki ang anak namin. Umalis ang mga magulang ni Cassandra. Naiwan ng mag-asawang Fuentabella na hindi malaman ang kanilang gagawin. Samantala si Sander ay kasama si Rose at ang anak nila sa kumpanya niya. Yes, company niya na itinayo niya habang pinapatakbo ang kanilang kumpanya. Nagsimula sa maliit hanggang sa unti-unti niya yung napalago at ngayong umalis na siya sa kumpanya nila. Naglipatan na roon ng mga empleyado. Masungit man siya, hindi naman siya masamang tao pagdating sa mga empleyado. Sagana ang benefits na nakukuha sa kanya. At dahil umalis na siya sa kumpanya nila, baka natakot ang mga ito na bumalik sa dati. Sa pamamalakad ng mga magulang niya na hirap ang mga ito. Yun nga ang dahilan kaya ginusto siyang maging CEO sa company nila noon para sa mga empleyado. Wow papa, ang galing! Ang laki-laki ng company niyo! Natutuwang sabi ni Ivan. Napangiti na lang si Sander. Binuhat ang anak. Tumingin kay Rose na nagmamasid sa paligid. Napangiti siya.
Proud na proud sa achievements ng lalaking mahal. Hey, what's wrong? Naluluha kasi siya. Proud kasi ako sa'yo. Naglalaro ang anak nila sa loob ng opisina habang silang dalawa naman ay nag-uusap. Napangiti na lang ito't siya'y niyakap. May papanoorin nga pala ako. Sabay-sabay nating panoorin. Tinawag nito ang anak nila. Lumapit naman ang batang si Ivan. Nakatayo siya sa likod ng lalaki. Kalong naman ito ang anak nila. Papa, ikaw po ang nasa balita. Magaling ka raw po na CEO, Papa. Tuwang-tuwa ang bata na pinapalakpakan ng ama. Tsaka ito tumingin kay Rose. Wala po bang reward si Papa, Mama? Close your eyes muna anak. Ikikiss ni Mama si Papa. Masunurin si Ivan, kaya pumikit agad ito. Mabilis na hinagka ni Sander ang kanyang labi. Saktong pagmulat ng anak nila ay tapos na. Papa, pwede po ba akong mag-wish agad kahit hindi ko pa po birthday? Nagkatinginan silang dalawa. Ano yun, nak? Gusto ko na pong magkaroon ng baby sister o baby brother. Napangiti ang dalawa habang siya naman kinagulat ang sinabi ng anak niya. We'll talk about that, son. But for now, pag-uusapan na muna namin ni Mama mo ang kasal namin. Namilog ang mata ng anak nila sa sinabi niya. Magpapakasal na po kayo ni Mama? Tumingin sa kanya si Sander. Hindi alam ni Rose ang isasagot. Hindi pa naman kasi sila nakakapag-usap tungkol doon. Nag-yes na ang mama mo sa akin. Sino bang gusto mong imbitahin? Si Pia tsaka mama at papa niya. Kaso, nasa Laguna po sila eh. Sasabihan natin sila. Hindi makasingit si Rose sa usapan ng kanyang mag-ama. Pero papa, paano po ang lolo at lola ko sa inyo? Kailan nila kami matatanggap ni mama? Si Tita Sandra, love na love ako. Sana po ganun din sila. Nawala ang ngiti sa labi ng papa nito. Kaya siya na ang sumagot. Malay mo nak, bigla silang magbago at magustuhan na nila tayo. Pero kung hindi, hindi na natin yun kasalanan, okay? Tumango ito at ngumiti na. Pinabalik na nila sa paglalaro ang anak, kaya silang dalawa na lang ni Sander ang naiwan. Siya naman ang kinandong nito. Ayaw sana ni Rose, ngunit hindi na siya makaalis pa. Pagkatapos ng ginawa nila, sa tingin mo may pag-asa pa ba silang magbago? Mukhang malabo. Pero gusto kong magbago na sila para mas maging masaya ka sa kasal natin. Naramdaman na lang niya ang pagyakap ni Sander sa kanyang bewang. Napangiti na lang si Rose. Sana lang talaga, one of these days, ay magising na ang mag-asawang yun sa pagkakamali nila sa buhay. Kuya, eto pala si Bruce, boyfriend ko. Doon din nakatira sa kanila si Sandra. Gusto naman yun ni Rose. At least kahit hindi kasundo ang mga magulang, close naman ang magkapatid at magkasama pa rin ang dalawa. Nahihiyang yumuko ang boyfriend ng dalaga. Mahiyain pala ang boyfriend mo. Si Sander sa boyfriend ng kapatid. Hello po sir. Nauutal pa ito. Ngunit nagulat na lang nang tumawa si Sander. Bakit sir? Kung pwedeng kuya na lang. Siniko ni Sandra ang nobyo. Sabi ko naman sa'yo mabait ang kuya ko eh. Napangiti na lang si Rosa narinig. Nauna nang tumungo ang magkasintahan sa may dining kung saan nag-aantay na ang batang si Ivan at ang lolo at lola nito. Habang silang dalawa ni Sander, naiwan na muna sa sala. Kung sila mamayang kaharap, baka bigla na lang mag-alok ng pera. Tinawanan na lang niyang sinabi nito. Magkahawak silang kamay na nagtungo sa dining area. Ang sweet naman, panunokso pa sa kanila ni Sandra. Di ba Ivan? Opo tita. Pagsang-ayon nito sa tiya. Nang gabing yon, masaya silang naghapunan. May kwentuhan at tawanan. Ngunit katahimikan ng namayani nang bigla na lang lumuhod si Sander sa kanyang harapan. Kuya, magpo-propose ka na ba? Babe, saway ng boyfriend nito. Hindi makapaniwala ang tingin niya sa lalaki. Love, will you marry me? Well, you have no choice pero gusto ko pa rin gawin to. Natawa patuloy sila pati ang kasama nila. Bakit hindi may anak na nga tayo? Di kung wala tayong anak, hindi mo ko pakakasalan. Ayaw pang isuot sa kanya ang singsing. Pakakasalan pa rin. Napangiti ito sa narinig. Mabilis na sinuot sa kanya ang singsing. Tumayo ito at hinagkan siya sa harap ng mga naroon. Ikakasal na kami. Proud pa nitong sabi. Inuna mo pa nga yung preparations eh. Inirapan na lamang nito ang kapatid. Pagkatapos kumain, nagpaalam ng boyfriend ni Sandra.
Kilig na kilig ito sa kanilang dalawa ni Sander. Kinabukasan ay naging balita agad ang proposal ni Sander sa kanya. Naging laman silang dalawa ng internet at social media. Maraming kinilig sa istorya nilang dalawa na pang telenovela pangaraw. Well, ganun talaga ang love story, diba? Hindi naman happy ending agad. Ngunit nang sumunod na araw, nagulat na lang si Sander nang biglang may bumisita sa kanyang opisina. Hindi ito nagawang pigilan ng kanyang sekretary. "Anong ginagawa niyo rito?" Malamig niyang tanong sa dalawa. "We heard about your wedding. Narito ba kayo para sabihin na sisirain niyo yun?" Diretsahan niyang tanong. Alam kong hindi ka agad maniniwala. Pero nagsisisi na kami, anak. Lumapit ang mami niya. Hinawakan nito ang kamay niya. "We miss you. Miss na namin kayo ng kapatid mo. Aanhin namin ang pera kung hindi naman namin kayo kasama." Bago yun sa pandinig niya, kaya hindi siya lubos makapaniwala. Hindi agad siya nagsalita at hinintay ang sunod pa nitong sasabihin. "We're very proud of you, son." Tinapik siya ng daddy niya sa balikat. Tutugunan sana ni Sander ang sinabi ng mga magulang nang biglang dumating ang kanyang mag-ina. Patakbong lumapit ang anak sa kanya. Pumantay siya sa bata na nakatingin sa lolo at lola nito. Dumako naman ang tingin niya kay Rose na halatang hindi inaasahan na makikita ang mga magulang niya doon. "Lolo, lola, ayaw niyo pa rin po ba sa akin at kay mama?" Maluha-luha si Mrs. Fuentabella sa narinig niya. Tumingin ito sa asawa na hindi rin alam kung papaano sasagutin ang naging tanong ng apo. Nagulat na lang ang bata sa biglaang pagyakap ng lola nito. Maging si Rose ay hindi iyon inasahan. "Sorry apo, patawarin mo kami ng lolo mo." Pagkatapos yakapin ng apo, tumingin ito kay Rose na nasa tabi niya na. "Rose, iha, mapapatawad mo pa ba kami?" Mabilis itong niyakap ng mami niya. Pagtingin ni Sander sa daddy niya, pinapanood din ito ang dalawa. Matapos ang yakapan, nagkatinginan ng mag-future mother-in-law. "Ano pang kailangan sa preparation sa kasal nyo? Marami akong kakilala. They can..." "Wala na po. Naayos na po ng anak ninyo ang lahat." Napangiti ang ginang. "Nandoon po kayo, lolo, lola?" Tumingin ang ginang sa apo. "Oo naman, iho. Nandun kami ng lolo mo." Nagtatatalo ng bata sa sobrang kasiyahan. Hindi lubos sa kalain ni Sander na darating ang araw na magbabago ang kanyang mga magulang. Pero masaya siyang dumating na ang araw na yon at umabot pa bago siya ikasal. Samantala si Rose, hindi maipaliwanag ang sayang kanyang nararamdaman. Maayos na ang lahat. Wala nang tutol sa pagmamahala nilang dalawa ni Sander. Wala namang rason para hindi siya magpatawad, lalo na kung para sa kanyang anak at asawa. At wala siyang mapapala kung paiiralin niya ang galit pati na ang puot. Mas maganda na maayos ang relasyon ng bawat isa at walang magkagalit. Isang engranding kasal ang naganap. Maraming mga bisita, mga business partners, empleyado at ilan pang mga kakilala. Tulad na lang ng kaibigan ni Ivan na si Pia at ang mga magulang nito. Hindi kasi payag ang anak nila na wala doon ang kaibigan nito sa kasal nila ng papa nito. Medyo maraming sinabi ang pari bago sila tuluyang i-pronounce bilang husband and wife. Pero syempre, pareho naman silang nakinig ng mabuti sa lahat ng yun. Matapos silang kunan na dalawa, sumunod na ang kasama ang kapamilya, sunod ang mga bisita. Kita sa larawan ang saya sa mukha ng bawat isa. Lahat ay masaya para sa kanilang dalawa ni Sander. Matapos nilang ikasal ni Sander, honeymoon naman ang sumunod, kung saan iniwan na muna nito ang pagiging CEO para sa isang linggo silang dalawa ng magkasama. Iniwan nila ang anak sa kanilang mga magulang na handang magbantay dito at sa tiyahin na tuwang-tuwa rin sa bata. Ayos na din kasi si Sandra at ang mga magulang nito. Naipakilala na nga rin ng dalaga ang nobyo sa mga magulang. "Love, anong gusto mo? Babae o lalaki?" Kasalukuyang hinahagkan ni Sandra ang kanyang leeg. Nakatalikod siya rito. Pinagmamasdan ang magandang tanawin. Nasa may beach kasi silang dalawa. Kahit ano naman, ipinagpatuloy nito ang paghalik sa kanya. Tsaka siya nito iniharap. "Para malaman ko kung anong posisyon ang gagawin natin." Mas naging agresibo ang paghalik ng asawa sa kanya. Hanggang sa naramdaman niya na nasa ibabaw na pala sila ng kama. "Sasabihin mo agad sa akin pag meron na." Pabiro nitong sabi bago ituloy ang paghalik sa kanya.
Mahina na lang silang natawa at sa umagang yon, muli nilang pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan kahit nakatatapos lang nila kagabi. Pagkatapos ang isang linggo, bumalik na sila kaya balik trabaho na rin ang asawa. Pero syempre, hindi ito nawawala ng time sa kanya at sa anak nila. Iha, I'll go with you. Samantala ang mami naman ng asawa niya, araw-araw bumabawi sa kanya. Kung minsan pa nga kasama nanay niya. Maayos na rin kasi ang mga ito sa isa't isa at close na close pa nga. Hindi niyo na po kailangang bumawi sa akin. Anya sa ginang, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang saya-saya sa pakiramdam na tanggap ng biyanan. At yun ang nararamdaman ni Rose. Ang swerte niya, may mapagmahal na nga siyang asawa, may mapagmahal pa rin siyang biyanan. Pagkatapos siyang ipag-shopping, dumaan na sila sa school ni Ivan. Tuwang-tuwa ang bata nang makita ang lola. Nahinana pa ang isa nitong lola pero sabi niya nagpapahinga kaya hindi nila nakasama. Sinabihan niya na nga ang nanay niya na wag nang masyadong magkikilos. Pag uwi nila, kaagad namang kinamusta ni Ivan ng lola. Napakabuti at talino talagang bata ng kanyang anak kaya nga proud na proud siya rito. At alam niyang hindi na nito mararanasan pang mapagtawanan ulit dahil kilala na nito ang papa nito. Makalipas ang 7 taon, gusto ko pong pasalamatan sa speech na to ang aking mama at papa, mga lolo at lola, lalong-lalo na ang aking matalik na kaibigan na si Pia. Upang hindi magkahiwalay ang dalawa, binigyan nila ng scholarship si Pia, kung saan magkakasama pa rin ang magkaibigan. Ipinagpatuloy ni Ivan ang speech, ipinahayag ng anak niya kung paano sila nakatulong sa journey nito. Palakpakan ang kanilang ginawa pagkatapos nitong magsalita. Katulad noong kindergarten, valedictorian ulit ito ng klase. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat dahil maging nang mag-high school at senior high ay ganun pa rin si Ivan. Number 1 pa rin ang panganay nilang anak na si Sander. Hanggang sa mag-college at magkursong business ad and management na naging summa cum laude naman ito at hindi na nila iyon kinagulat. Pero ang kinagulat nilang mag-asawa ay nang ipakilala nito ang nobya sa kanilang dalawa. Walang iba kundi si Pia, ang childhood best friend nito. Masaya niyang niyakap ang magiging manugang. Paano niya nasabi? Sa tagal ba namang magkasama ng dalawa? Alam niyang ang mga ito na ang para sa isa't isa. At hindi nga nagkamali si Rose dahil isang araw, nagpaalam na lang sa kanilang anak na pakakasalan na nito si Pia. Hindi tuloy siya lubos makapaniwala na ang anak na dati ay binubuli dahil walang ama, pwede nang maging ama ngayon. Matanda na talaga tayo. Magkakaanak na ang panganay natin. Si Sander habang yakap-yakap siya nito. Nasa isang outing sila at pinanonood ng mga anak. Lalo na ang magkasintahang si Ivan at Pia na sweet sa isa't isa. Talagang hindi na pinakawalan ng kanilang anak si Pia. Napangiti na lang si Rose. Masaya na siya sa buhay niya. Wala nang kahit anong tinatago. Wala nang puot at dahilan para magtago. Basta isa silang masaya at nagkakaisang pamilya. Kaya wala na siyang mahihiling pa.